Hello mga ka-walkers, welcome back sa ating vlog. Ayan, sa ngayon naman, pag-usapan naman natin tungkol sa sports. Sports naman tayo ngayon. Ano muna tayo sa politika. Standby muna tayo doon. Sports muna tayo ngayon. As you can see sa title, tayo naman, usapang sino nga ba mas magaling? Mark Caguioa o James Yap? Ayan. So, ito kasi may ito pinag-uusapan sa social media sa Facebook. Noon pa ito pinag-uusapan 10 years ago pa Sino ba talaga yung face of PBA? Face of the PBA, sino ba talaga yung mas better player, mas magaling. Ngayon, yung sasabihin ko ngayon, opinion ko lang to. No? So, mag-real talk lang ako dito. Tamaan na yung mga iyakin. Basta para sa akin lang to, real talk. Kung sino talaga yung mas magaling. Okay. Silang dalawa, naabutan ko naman yung prime nila 'di ba? Early 2000 silang dalawa. Nauna lang si Mark Caguioa ng 3 years. Si James Yap pumasok 2004 Una-una, sabihin ko muna na wala akong favorite team talaga sa PBA. NBA meron, pero sa PBA, kung sino lang yung mas diyado, doon ako Kung sino yung abot akong naglalaro, kung sino yung mas diyado, doon ako. Pero ito, para sa akin talaga, sasabihin ko na agad-agad ngayon na. Mamaya ko na. Para sa mga iyakin. I'm sure maraming magko-comment na naman dyan. Mas magaling para sa akin, Mark Caguioa. Ayun, tapos na. Tapos na yung laban. Alam niyo kung bakit? Kasi talagang, ayun nga, nakilala talaga si Mark. I-real to ko na kayo Nakilala si Mark talaga as basketball player. Nakita mo naman yung angas niya, teardrop, di crossover. Talagang kahit ako noon pag yung doon sa barangay namin dati, pag may nakakalaro ako, talaga, Mark Caguioa, yun ang binabanggit Saka sa jersey pa lang, wala akong makitang James Yap, real talk wala akong makita ng James Yap na jersey na sinusuot Kasi 'di ba usually NBA player, 'di ba? Kung meron mang PBA team na nakakasuot, lagi akong nakakakita Mark Caguioa M47 nakalagay. Real talk 'yan. Kahit pumunta ako sa Eskinita, sa highway, LRT, MRT. Hindi naman ganun kadami. Pero kung meron kang PBA jersey talaga na makikita, Mark Caguioa talaga. After nung Jaworski, nung number 7, Mark Caguioa yung nakikita ko talaga. Talagang wala akong nakitang James Yap. So, doon pa lang, talaga siya yung, kaya nga atawag kay Mark is idol ng mga idol nyo di ba? Kasi yung laro niya, angas Patay kung patay di ba? Hindi siya pinis maglaro So, kung magkalaban kung laban. At yung mga sinasabi kasi nila sa debate, pinag-uusapan, si James daw, 2 MVP, si Mark, isa lang. Actually, kung sa stats lang talaga, Mark Caguioa should have won MVP 3 para sa akin. Una-una yung kay Willie Miller, 'di ba? Yung MVP ni Miller, dapat kay Caguioa yun. Surely kay Mark Caguioa yun. Siyempre, nung time na yun kasi, mas pinili niyang mag-national team. Nung time na yun, pag national team ka, automatic, hindi ka makakalaro sa second conference. Nung time na yun, second, 2 conference lang Nung first conference, si Mark Caguioa yung best player of the conference nun. So, sure na sa halos MVP kasi 2 conference lang 'Di ba? Ang kalaban niya si Danny Siegel, which is, si Danny Siegel ay na-select din as national team. So, yung second conference, wala na si Mark Caguioa. So, ang nakinabang yung mga hindi kinuha. So, si Willie Miller nung nakinabang nun. So, dapat kay Mark Caguioa talaga yun. Sure na yun. Tapos sila pa nag-champion nun, nung first conference, yung Ginebra pa. So, dapat 2 na MVP niya. Yung pangatlo naman, yung nanalo si Jimmy Alapag. Kasi, nung time na yun, talagang malayo Lamang si Mark Caguioa kay Jimmy sa stats. Pero kasi, kinonsider ng media talaga na yung time na yun, yung lagi nagpa-finals yung talking text. Saka plus, nandoon na rin yung nandoon na rin talaga yung sa media votes talagang bias. Real talk lang, bias talaga yung media votes kay Mark Caguioa. So, doon pa lang sa MVP kasi, hindi ba siyan yun Si James kasi 2. Real talk lang to nga. Sabi ko nga, real talk na.
Nag-MVP lang siya dahil sa influence ni Chris Aquino nung time na yun. Eh si Chris Aquino, para sa akin nung time na yun, nung napangasawa ni James, siya yung most influential na celebrity or person sa Pilipinas nung time na yun. Eh. Wala pang ang vlogger noon. Wala pang ang vlog noon, di ba? Bakit sabihin ni Chris talagang, ano eh, headline agad eh. Ano pa kaya pag napangasawa mo pa siya, di ba? So dami ka sa kasikatan. So, kaya yun, na-amplified lang yun eh. Kaya kay James eh. Kaya, sa kanong time na yun talaga, di ba, nung nag-MVP si Yap, ang may-ari ng Channel 5 ay kamag-anak ni Chris Aquino. Di ba? Yung si Tony Boy Cuanco, di ba? So, talagang may ano na, may impluwensya talaga. Kirby Raimundo should have won that MVP. Pero binigay kay James. Kaya naging dalawa. Yung isa rin eh, talagang ano din yung isa, yung isang MVP ni James Yap is questionable din para sa akin. Kasi biruin mo, hindi ka nanalo ng best player of the conference. Pero tapos mag-MVP ka. Diba? Ayun nga yung sinasabi ko na Chris Aquino effect. Diba? Chris Aquino effect. Kaya, yung sa MVP kalimutan nyo na yun. Sa stats na lang tayo mag-focus. Ayun nga yung sa media booths, talagang si Mark Aguiwa, dinadaya talaga. Talagang bias yung kay ni Mark eh. Bilihin nyo, nung Mason Finals 2007 yata yun, nag-average siya ng 24 or almost 25 points per game sa finals ha. Sa final. Ito yung import na si Chris Alexander. Pero yung nag-finals MVP, kasi eventually nag-champion ng Hinebra nun eh. Pero yung nag-finals MVP, hindi si Mark Aguiwa. Considering na nag-average siya ng 25 points per game. May import nung time na yun, unlimited import. Ang import na si Chris Alexander. Pero nag-average ka ng ganun as local player ng 25 points. Wala na, no-brainer siya ng MVP. Pero mas pinili pa rin MVP, naging MVP noon. Si Ronald Tubid at si Eric Bink. Dalawa pa MVP na hindi man nung nag-average nung time na yun ng less than 12 points, 10 points pa nga lang yung ano nila nun eh. Yung dalawa eh, nung average eh. Diba doon pa lang eh, makita mo ng bias talaga. Bias talaga yung media kay Mark Aguiwa. Yun din yung reason bakit di siya nanalo ng Finals MVP. Pero si James, 4 ang Finals MVP. Pero siyempre, di ba? Yung nga sabi ko, Chris Aquino effect. Hindi ako Mark Aguiwa. Talagang sinasabi ko, nagre-real talk lang tayo dito. James is big game nga sabi nila. Magaling naman talaga. Talagang explosive player, clutch player. Pero kung kukumpara mo kay Mark Aguiwa, I don't think na he is better. He's way better. Talagang Chris Aquino effect lang talaga siya. Kaya siya nag-MVP ng dalawa. Sorry, yun na talaga. Si Mark Aguiwa should have won 3-time MVP sana si Mark. Kundi nang dinadaya ng... Ako, sinasabi ko to, walang kabayas. Kasi hindi naman ako Ginebra, hindi rin ako Pure Foods. Real talk nga. Lang tayo dito lagi. Real talk lang tayo dito lagi. Wala tayong dito. Kasi yung mga nag-aaway-aaway, maka Ginebra, maka Pure Foods. So, syempre, pag Ginebra ka, Kagiwa ka. Pag Pure Foods ka, Yap ka, di ba? Di ba? So, ako, lang, gusto ko sa vlog ko talaga, real talk lang yung mga sinasabi natin dito. Di ba? So, yun na. Tinapos ko na po ang sino ba talaga mas magaling. MC47. Kasi bukod doon, 3-time scoring champion. Siya yung pinakamabilis na nakascore ng 5,000 points. Saka yung angas ka talaga. Tingnan mo, wala naman siyang sa artista or sarili niya lang eh. Nakilala siya dahil sa paglalaro niya eh, di ba? Kaya nga, bilhin mo, ikaw yung tinuturing na next Jaworski. Sa dinami-dami ng player ng Ginebra, Mark Aguiwa yung laging halos talagang sinasabing next Jaworski or after Jaworski Mark Aguiwa na. So doon pa lang talaga, 'di ba? We'll close the deal, 'di ba? Si James yung talaga is a superstar, magaling din talaga ng player. Pero kasi ayun nga, lagi sinasabi nila na 2-time MVP kumpara sa isa. Hindi yun ang basihan eh. Hindi yun ang basihan. Nakita ko yung prime nila eh. Yung prime ni Mike, prime
ni James, talagang halos malayo yung pagkakaiba. Kung talaga nanonood ka talaga ng PBA, malayo talagang si Mark, angas kung angas talaga. Si James Yap kasi talaga dumami yung fans dahil kay Kristen. Talagang real talk yan. Wala akong bias sa kanila. May basketball team ako, NBA. PBA wala. So, dito, nagpaka-real talk lang tayo dito. Hindi mo tayo gaya ng ibang vlogger eh, di ba? Kampi, pag pure food, sabihin, yeah. Pag Ginebra, sabihin, kagiwa. Di ba? Pero they are both, legends. Di ba? Talaga wala tayong masasabi sa kanila. Malaki contribution nila sa PBA. Pero para sa akin, yun nga, sinabi ko na, Mark Kagiwa, face of the PBA. Pero sa kasikatan, James Yap. Kasi, dahil nga kay Chris Effect, kay Sakino Effect nga talaga. Yun naman talagang totoo. James, huwag ka mga galit. Pero yun talagang totoo. Real talk yan. Sa mga fans ni James Yap, alam niyo yan. Nakilala niyo si James Yap dahil asawa ni Chris Aquino eh. Di ba? Magaling sa magaling, pero na-amplified lang yun nung napakasawa niya si Chris Aquino. Unlike Mark na talagang wala siyang girlfriend na celebrity, nakilala talaga siya as a basketball player. Solid basketball player, di ba? Kaya nga tawag sa kanya idol ng mga idol niyo. So, yun lang. So, no hate sa dalawa. Magaling. Pare superstar. So, mahalaga dun is, ano na lang. They are all idols. At dapat they both deserve yung jersey retirement talaga sa dalawa. So, yun. Doon sa dalawa, malaki contribution nila sa PBA, sa basketball community. Malaki contribution ng dalawa. Kaya talaga pinagdedebate silang dalawa. Laging, kalot ka na, mabasa ko yung mga debate. Parang Jordan Lebron eh. Ayun, so yun lang. Sa next, natin, vlog. More on sports din. May mga sports din tayong i-topic. Mga politika, meron din. Basta yung mga, anong ganap sa Philippines. Sa bansa natin. Okay, goodbye, yun lang. Comment kayo kung sino sa inyo yung mas better. Sa inyo yan. Walang dyan. Walang magkokontra dyan. Everybody is entitled to their opinion. Sabi nga, di ba? Bye. Next vlog. Abang-abang lang. Subscribe.